my beloved Boss Mike Cervera. Pasok! May mga lumalabas sa ABS-CBN Smoke, basa mo ba yon? Lumabag daw tayo parang sa guidelines o sa rules doon sa ICC noong time ng 28 birthday ni PRRD. So pinicturean ng ABS-CBN yung mga Dutch police, tapos tinwist nila yung storya. Yung ibang mga Dutch police, yung iba nagtatanong lang sila what's going on, tapos pinipraise tayo yung ating kultura. Wow, you guys are masaya tayo. Wala pong nanghuli sa amin. Hindi po kami ni-reprimand kasi may permit po yun. Yon! Eto na nga ho yung pinapalusot ni Maharlika na reyna ng kasinungalingan, mga kababayan. Reyna ho si Maharlika ng balita na kasinungalingan. Ano po? Ngayon pinapalusot niya na wala daw nangyaring ganon, na sila'y pinagbawalan. Hindi ho, totoo. Mga kababayan, binigyan na ho sila ng warning na dapat hanggang katapusan na lang kayo. Hanggang 31. After ng 31, pag hindi pa rin kayo nagsiuwian, dadamputin na namin kayo. Magagaya yung mga OFW na mga kababayan, na mga pinagkukulong sa Qatar. Kaya ngayon, ang sinabi ni Digong, para nga hindi na daw maging ganon, umuwi na kayo, ako nang bahala sa sarili ko. Huwag na kayong makialam dito sa kaso ng ICC. Ang gawin nyo na lang, iboto nyo na lang yung mga kandidato ko. Kahit na mga parang pinadeliver ng suka, boto nyo. Ay, nako, mga kababayan, kapag katatanga-tanga, pagka mga mangmang, pagka utu-utu talaga kay Digong, ganyan ang mangyayari sa kanila. Ito, pinaniniwalaan nyo, sino ba si Maharlika? Sige nga. Lang yan naman. Maharlika, ano yung sinasabi mo? At hindi totoo na may mga lumalabas sa ABS-CBN Smoke, basa mo ba yon? Lumabag. Kung totoo yun, Maharlika, huwag kang dyan. Binobola mo pa yung mga tao Kasi gusto nila, mga kababayan, magpuntahan pa rin kayo para mapahamak kayo. At para magawang kayo ng content nila. Eto na naman po ang mga membro ng satanista. Nandito po kami ngayon sa harapan ng ICC na nanawagan na palayain na ang aming leader na si Digong, ang leader naming grupong satanista. Satanista, putik na yan. Naalala nyo ba yung mga satanista noon? Naalala nyo ba? Yung mga pumapatay daw ng mga bata noon. Ewan ko kung inabutan nyo yun. Inabutan ko po yun, mga kababayan Kapag nagkaroon ng mga ganong mga issue sa school, tuwan-tuwa ako. Bakit? Walang pasok kasi. Walang pasok, mga kababayan. Kapag sinabi may satanista daw, mayroon daw kinuwang bata. Siyempre, mga magulang, ayaw papasukin yung mga anak. Kasi nga naman, baka mamaya, makuha at makidnap ng mga satanista. Ito, yung mga yan, sila. Yan yung mga satanista. Daw tayo parang sa guidelines o sa rules doon sa yan na nga, mga kababayan. Dahil nga po ito lumabas, etong mga balita na ito, na marami na ho silang nalalabag na mga panuntunan ng ICC at ng Netherlands. Di ngayon, pinalaya sila. Para nga naman hindi maging halata na pinalaya sila at magmukhang kawawa, ang ginawa, nagbigay daw ng pahayag etong si matandang Duterteng satanista na, mga kababayan, na umuwi na raw at idaan na lang daw sa halalan. Yung galit daw ninyo, galit. Galit? Bangklase mga kababayan, bangklase sila. Galit talaga yung pinapairal. Hindi ba pwedeng kumalma? Hindi ba pwedeng utusan kayo magdasal? Hindi ba pwedeng kumain kayo na masusustansya para makapag-isip-isip kayo na malinaw-linaw? Kumain kayo ng masustansya, magsipagtulog kayo. Kapiling ang pamilya nyo, yung asawa ninyo. Dahil sa kakasama nyo dyan, sa rally-rally na yan, baka mamaya nakay kumari na. Diba mga kababayan? Yung asawa mo, hinayaan mo na lang sa bahay. Imbis na inaasikaso ninyo, wala kayo. Dahil busy-busy kayo dyan. Yung kumari nyo,
Dahil yun mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, magaganda yon at gwapo. Siyempre, yung mga asawa nyo na hindi naman naniniwala sa inyo, na inaaway nyo pa dahil dyan sa mga politika na yan, usaping politika, at dahil kay Digong na satanista. Ano nangyari? Di natukso kay Kumare. Pagbalik nyo, wala na yung mga asawa nyo. Sino sisihin ninyo? Sisihin nyo yung sarili nyo. Huwag yung gobyerno, huwag si Pangulong Bongbong Marcos. Mas ayos-ayos pa kung ang sisihin nyo, si Digong na satanista. Di ba mga kababayan? Si Digong na satanista. Diba? Tuloy. ICC nung time ng 28th birthday ni PRRD. So pinicturean ng ABS-CBN yung mga Dutch police, tapos tinwist nila yung storya. Yung ibang mga Dutch police, yung iba nagtatanong. Kita mo, inililuko mo pa yung istorya, Maharlika Kabisyado na kita. Alam na namin ang lakad mo. Alam nyo, eto sabihin ko sa inyo, kung meron kayong pakikinggan, ako, patungkol dito. Luka-luka to mga kababayan mambubudol pa Di ba? Punta na lang natin si Sarah kaysa dyan. Sarah, nasan ka na? Sarah, eto na si Sarah. Ano naman masasabi mo? Totoo ba yung sinasabi ni Maharlika? That in fact, hindi ko naman din gusto talaga na magstay dito, no? Dahil ang mga anak Kanya-kanya ng palusutan. Hindi ko naman talaga gusto na mag-stay dito. Eka. Dahil yung asawa mo, kasama mo ba si Mans? Kasama ba yung mga anak mo? Kung hindi mo kasama, nako, Diyos ko po. Delikado ka na. Tuloy. ang pamilya ko ay nandyan sa Pilipinas at ang trabaho ko ay nandyan sa Pilipinas. Pero as Buti alam mo, na ang trabaho mo, nandito sa Pilipinas, Vice President, may duty din ako Na? sa isang kababayan natin, isang Filipino citizen who is held against his will dito sa ICC Detention Center. Huwag na natin isipin na tatay ko siya. Isipin na lang natin na Vice President ako at gumagawa ako ng paraan kung paano maibalik natin ang isang Filipino citizen sa ating bayan. Teka muna. Marami ring mga mga nakulong sa may Qatar, Sarah. Paano naman yung mga yon? Eto, tandaan mo, kakatanggol sa inyo yun. Kaya nakulong yung mga yon. 17 sila. Yang nandiyan, wag nating isipin kamo, natatay mo siya at naging presidente pa. Paano naman sila? Paano naman yung 17? Mas marami yung Sarah. Kaysa sa tatay mo, na satanista. Diba? Mas marami yung mga nakulong doon sa Qatar na dapat tulungan mo pero bakit wala? Hindi mo matulungan, Sarah. Pagkos panawagan nila? Sorry na sa gobyerno, tulungan nyo kami. Wala kaming trabaho, hindi na kami makakapagpadala sa pamilya namin. Natuluyan na zero remittance talaga. Hindi na sila makakapagbigay ng remittance sa pamilya nila. Ang kinakaba ko lagi, baka yan, mapunta na kay Kumare at kay kumpare nila. Mga DDS na membro ni satanista. Yung mga asawa nyo na iniwan ninyo, paano na yung mga yon? Pag hindi nyo nabigyan ng pera, tandaan nyo, si Kumare at si kumpare nag-aabang lang sa kalye. Boss Mike, wag mong ululin yung mga nakulong, please. Hindi, ululin natin sila. Diba? Deserve nyo yan. Bakit? Ang titigas ng ulo nyo Hindi kayo nakikinig. Suporta kayo ng suporta kay Digong na satanista. Wala lang ang kwenta. Nagpapagamit kayo sa mga vlogger nila at sa mga ito kay Sarah. Alam nyo, kita nyo si Sarah? Nakatutok lang sa ama niya. Ang gusto niya lang daw tulungan, yung tatay niya. Paano naman yung mga OFW na mga nakakulong? Dahil sa pagtatanggol sa kanila, wala na. Sabi
Tam, tayo! Gungunayo! Ano, mga kababayan? Nakakalungkot isipin, mga kababayan, yung pahayag ni Sara, nakatuon lang kay, Digong. Bakit to? Ganyan talaga yung mga Duterte. Wala silang pakialam sa inyo. Ang mahal lang ng mga Duterte, yung sarili nila. Kulit nyo eh. Sinabi ko na sa inyo yan, hindi kayo mahal ng mga yan. Kung meron mang nagmamahal ng totoo sa inyo, walang iba kundi si Pangulo lang. At ako. At ako, mahal namin kayo. Kaya nga lagi ko sinasabi, mahal na mahal naming mga DDS. Di ba? Iyak mga nakulong, boss. Oo, Bert, tama nga. Paano ngayon yan, yung mga asawa? Di ba? Oo, pare, wala akong pambayad ng tuition ni inaanak mo eh. Pare, matututulan na kami ng kuryente eh. Ha? Pare, baka naman pwedeng isanla ko tong ha? Pwede ba isanla yung batuta ko? Ay, grabe mga kababayan. Our beloved Boss Mike, Cervera.